10 mga sinaunang gamit na ginagamit pa din hanggang ngayon. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga sinaunang gamit ay mahalaga lalo na noong unang panahon dahil malaki ang naging ambag nito upang makasurvive sa mga hamon ng buhay. Ngunit kahit matagal na panahon na ang lumipas at naging makabago na rin ang mga kagamitan ngayon, ay marami pa rin ang patuloy na gumagamit ng mga ito. Patuloy din itong pinahahalagahan ng mga tao bilang parte ng kanilang kultura ng kanilang mga ninuno. At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga sinaunang gamit na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, simulan na natin. Number 1. Luwad o clay pottery. Ang luwad o clay pottery ay isa sa pinakasinaunang gamit ng tao na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Nagsimula ito libu-libong taon na ang nakalipas noong natutunan ng mga sinaunang tao na ang luwad ay maaaring hubugin habang basa at nagiging matibay kapag natuyo at pinainit. Dahil dito ay nagawa nilang lumikha ng mga banga at iba pang sisidlan na naging mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga gamit na ito ay nagsilbing lalagyan ng pagkain, tubig at iba pang mahahalagang bagay at pati na rin sa pagluluto. Sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Mesopotamia, Egypt at China, ang luwad ay pangunahing material sa paggawa ng mga gamit at decoration. Sa Mesopotamia, ang luwad ay ginamit sa paggawa ng mga tablet na kanilang sinusulatan na tinatawag na cuneiform. Sa Egypt ay ginamit ang mga clay pots para mag-imbak ng pagkain at tubig. Ang mga ito ay madalas na pinapalamutian ng mga simpleng disenyo na nagpapakita ng kanilang kultura. Habang sa China naman ay kilala ang paggawa ng porcelain, ito ay isang uri ng fine clay na ginagamit sa paggawa ng magagandang kagamitan. Samantala, ang clay ay may mga katangian na perfect para sa iba't ibang gamit. Madali itong hulmahin habang basa, pero kapag natuyo at pinainit sa mataas na temperature, ito ay nagiging matibay at hindi madaling masira. Ang proseso ng pagpapainit sa luwad ay tinatawag na pagsunog o kilning. Ang prosesong ito ang nagpapalakas at nagiging dahilan upang magtagal ang mga bagay na gawa sa luwad. Ang quality ng mga produktong ito ay depende din sa uri ng luwad na ginamit at pati na rin sa init ng oven at tagal ng pagpapainit. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang sining ng pottery sa maraming bahagi ng mundo. Sa Pilipinas ay patuloy pa rin ang paggawa ng mga banga at iba pang gamit na yari sa luwad, lalo na sa mga lugar tulad ng Kalinga at Ifugao. Ang mga tradisyonal na paraan ng paggawa ng pottery ay ipinapasa mula sa matatanda patungo sa mga kabataan na nagpapakita ng patuloy na pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Kahit na moderno na ang technology, ay nananatili ang pottery bilang isang mahalagang bahagi ng ating pamana. Number 2. Almires at batong panggiling. Ang almires at batong panggiling ay mga lumang gamit na patuloy pa ring ginagamit sa Pilipinas hanggang ngayon. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga lugar na pinahahalagahan ang tradisyon na paraan ng pagluluto. Ang almires o mortar and pestle ay binubuo ng dalawang bahagi, ang mortar o ang lalagyan at ang pestle o ang pangdurog. Ginagamit ito para durugin at gilingin ang iba't ibang sangkap tulad ng bawang, luya at paminta. Karaniwan itong gawa sa bato, kahoy o metal, depende sa kung anong sangkap ang kailangang durugin. Sa Pilipinas, madalas gamitin ang almires sa pagluluto ng tradisyonal na pagkain tulad ng pinakbet. Kapag dinudurog ang mga sangkap gamit ang almires, ay mas lumalabas ang natural na lasa at amoy ng mga ito. Sa mga probinsya ay madalas pa rin itong ginagamit araw-araw at ang kasanayang ito ay ipinapasa ng mga nakatatanda sa sunod na henerasyon. Maliban dito, ang batong panggiling naman ay mas malaking gamit na ginagamit sa paggiling ng mga grains. Mayroon itong 2 piraso ng bato. Ang isa ay nakapatag sa lupa at ang isa ay iniikot o itinutulak upang durugin ang mga grains. Bagamat mabagal at nangangailangan ng lakas, ang batong panggiling ay nakakapagbigay ng mas pinong harina na masarap at may kakaibang quality. Ngunit kahit may mga modernong gilingan na ngayon, ay ginagamit pa rin ang batong panggiling sa ilang lugar, lalo na sa mga komunidad na walang kuryente. Sa mga lugar na ito, ang batong panggiling ay hindi lamang gamit, kundi simbolo rin ng kanilang kultura at tradisyon. Ang patuloy na paggamit ng almires at batong panggiling ay nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang mga tradisyon. Kahit may mga makabagong kagamitan, na ay marami pa rin ang gumagamit ng mga sinaunang gamit na ito dahil sa kanilang sentimental value.
Number 3. Pana at palaso. Ang pana at palaso ay mga sinaunang kagamitan na ginamit ng tao sa pangangaso at pakikidigma. Sa matagal na panahon, ito ang naging pangunahing sandata ng mga tao para makakuha ng pagkain at ipagtanggol ang kanilang sarili. Kahit mayroon ng mas modernong mga sandata sa ngayon, ay patuloy pa ring ginagamit ang pana at palaso sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kanilang kahalagahan at kasaysayan. Libu-libong taon na ang nakalipas mula ng unang ginamit ang pana at palaso. Ang pinakamatandang ebidensya ng paggamit nito ay natagpuan sa Africa, na tinatayang 10,000 years na ang tanda. Mula roon ay kumalat ang paggamit nito sa iba't ibang lugar tulad ng Europe, Asia at Amerika. Sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Egypt, Greece at Roma ay naging mahalagang bahagi ng kanilang hukbo at digmaan ang pana at palaso. Iba-iba ang mga materials na ginamit sa paggawa nito depende sa lugar at panahon. Halimbawa, sa Egypt, ang mga pana at palaso ay karaniwang gawa sa kahoy at tanso. Sa Asia, partikular na sa China at Japan, ay malaki rin ang role ng pana at palaso sa kanilang kultura at kasaysayan. Sa China ay naimbento ang crossbow o pana na may trigger na naging mahalaga sa pakikipagdigma. Sa Japan, ang kyudo o isang tradisyonal na sining ng pagbaril ng pana ay itinuturo hindi lang bilang sport kundi bilang paraan ng paglinang ng disiplina at karakter. Ang mga samurai na kilala bilang mga Japanese warrior ay mahusay din sa paggamit ng pana bukod sa espada. Ngunit sa Amerika naman ay ginagamit din ng mga indigenous tribe sa North America ang pana at palaso para manggaso at ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Kadalasang gawa sa kahoy ang kanilang mga pana at ang mga talim ng kanilang palaso ay yari sa bato o buto. At hanggang ngayon ay may ilang komunidad pa rin na patuloy na gumagawa ng mga tradisyonal na pana at palaso bilang bahagi ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, ang pana at palaso ay naging isang popular na sport na tinatawag na archery. Maraming tao ang sumasali sa mga paligsahan ng archery, mula sa mga local competition hanggang sa mga international tournament tulad ng Olympics. Ang mga modernong pana ay gawa sa mas magaan at matibay na materials tulad ng carbon fiber, at ang mga palaso ay mas tiyak ang pagkakagawa dahil sa mga makabagong technology. Number 4. Palakol. Ang palakol ay isa sa mga pinakamatagal ng gamit ng tao. Ito ay isang kasangkapan na may matalim na blade na nakakabit sa isang hawakan na kadalasan ay gawa sa kahoy. Karaniwang ginagamit ito sa pagputol, paghahati at pagmold ng kahoy, at pati na rin sa pangangaso at pagtatanggol sa sarili. Nagsimula ang paggamit ng palakol noong panahon ng Stone Age, kung saan ang mga unang version nito ay mga simpleng bato na matalim na ginagamit sa paghiwa at paghati ng iba't ibang bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging mas maganda ang disenyo ng palakol. Noong panahon ng Mesolithic at Neolithic ay mas pino ang mga blade ng bato at mas humaba ang mga hawakan, kaya naging mas epektibo ito sa paggamit. Ang mga sinaunang palakol ay walang butas para sa hawakan. Sa halip, ang talim ay itinatali o iniipit sa hawakan gamit ang balat ng hayop o mga halaman. Pero nang matutunan ng mga tao ang paggamit ng metal tulad ng tanso at bakal, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa paggawa ng palakol. Naging mas matibay at mas matalim ang mga blade dahil sa paggamit ng mga metal. Kaugnay pa nito, isa sa mga kilalang uri ng palakol ay ang battle axe na ginamit ng mga sinaunang mandirigma. Ang ganitong uri ng palakol ay mas magaan at may mas mahabang hawakan na ginawa para sa mabilis na pag-atake. Bukod sa pagiging sandata, ay naging simbolo rin ito ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, lalo na sa mga Viking ng Scandinavia na kilala sa paggamit ng mga palakol sa kanilang mga ritual at labanan. Samantala, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang palakol sa iba't ibang gawain tulad ng pagputol ng kahoy, paghahalaman at pagtatayo. Ang mga modernong palakol ay kadalasang gawa sa steel para sa talim, at ang hawakan ay maaaring gawa sa kahoy, fiberglass o iba pang matibay na materials. Maraming uri ng palakol ang ginagamit ngayon, tulad ng felling axe para sa pagputol ng malalaking puno, splitting maul para sa paghahati ng kahoy, at hatchet o isang maliit na palakol na madaling gamitin para sa mas maliliit na gawain tulad ng pagputol ng sanga. Number 5. Pandayan. Ang pandayan ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Sa pandayan, ang mga metal ay pinapainit at hinuhubog para makagawa ng iba't ibang bagay tulad ng mga kasangkapan, sandata at iba pang kagamitan.
Sa tulong ng init ay napapalambot ng mga panday ang metal para madali itong hubugin sa nais nilang anyo. Noong unang panahon, ang pandayan ay sentro ng technology at sining. Sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Mesopotamia, Egypt at Greece, ang pandayan ay pangunahing ginagamit para gumawa ng mga sandata at agricultural equipments. Mahalaga ang mga blacksmith sa lipunan noon dahil sa kanilang kakayahang gawing kapaki-pakinabang ang mga raw materials. Ang mga kasanayan sa pagpapanday ay karaniwang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, kaya naging bahagi ito ng kanilang kultura. Subalit sa paglipas ng panahon ay patuloy na umunlad ang technology sa pandayan. Noong Middle Ages sa Europe ay naging mas sophisticated ang paggawa ng mga kasangkapan at sandata. Karaniwang matatagpuan ang pandayan sa mga komunidad at castle kung saan ang mga blacksmith ay gumagawa ng mga sandata para sa mga mandirigma at sundalo. Dahil dito ay mas umunlad ang technology at lipunan sa panahong iyon. Samantala, sa ngayon ay ginagamit pa rin ang pandayan sa iba't ibang industriya. Bagamat marami ng proseso ang nagbago at na-automate, ay nananatili pa rin ang pangunahing gamit ng pandayan. Ang modernong pandayan ay gumagamit ng mga makabagong kagamitan para gumawa ng mga bahagi ng makina, sasakyan at iba pang produkto. At ang mga blacksmith naman ngayon ay gumagamit din ng mga technology tulad ng computer-aided design para mas maging tumpak ang kanilang mga gawa. Kahit na makabago na ang mga kagamitan ngayon, ay buhay pa rin ang tradisyon na pandayan, lalo na sa mga lugar na pinapahalagahan ang mga traditional arts. Marami pa ring blacksmith ang gumagamit ng tradisyon na paraan para makagawa ng mga high-quality at artistic products. Sa mga lugar tulad ng Japan ay kilala ang mga blacksmith sa paggawa ng mga espada at alahas na pinapahalagahan bilang bahagi ng kanilang kultura. Number 6. Bakya. Ang bakya ay isang uri ng tsinelas na gawa sa kahoy na matagal nang ginagamit sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Kastila na bangka na nangangahulugang bangka. Ito ay dahil ang hugis ng bakya ay parang maliit na bangka na may mataas na heels para maprotektahan ang paa mula sa putik at alikabok. Samantala, ang bakya ay karaniwang gawa sa matibay na kahoy tulad ng santol, lanete o batikuling. Ang kahoy ay pinakikinis at pinipinturahan upang maging maganda at mas matagal magamit. Karaniwang dinidisenyuhan ang ibabaw ng bakya ng mga simpleng carvings tulad ng mga bulaklak o iba pang traditional patterns. Ang strap o tali ng bakya ay karaniwang gawa sa balat, plastic o rubber para siguradong kumapit ito sa paa. Gayon din ang bakya ay kilala rin sa tunog na ginagawa nito habang ginagamit. Ang tunog na klak-klak ay naging bahagi na ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang tunog na ito ay madalas na nagiging tanda ng simpleng pamumuhay sa probinsya. Sa kultura, ang bakya ay higit pa sa isang tsinelas. Isa itong simbolo ng pagiging simple at praktikal ng mga Pilipino. Sa mga kwento at tula, ang bakya ay madalas gamitin bilang simbolo ng mga taong tapat sa kanilang kultura at tradisyon. Ang paggawa ng bakya ay isa ring sining na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, lalo na sa mga probinsya. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang bakya sa mga cultural occasions tulad ng mga fiesta at sayawan. Bahagi rin ito ng tradisyonal na kasuotan tulad ng baro at saya at barong Tagalog. Sa makabagong panahon ay may ilang negosyo na muling nagdala ng bakya sa market bilang isang modernong kasuotan. Ang mga bagong design ng bakya ay pinaghalong traditional style at modern materials upang maging comfortable at attractive. Dagdag pa rito, ang bakya ay isa rin sa mga paboritong pasalubong ng mga turista. Kilala ito bilang produkto na nagpapakilala ng kultura ng Pilipinas sa ibang bansa. May mga fashion designers din na gumagamit ng bakya bilang inspirasyon sa kanilang mga collections na pinagsasama ang traditional at modern style. Number 7. Pamaypay. Ang pamaypay ay isang simpleng gamit na matagal ng bahagi ng buhay ng mga Pilipino at iba pang mga kultura. Kahit na may mga modern technologies na ngayon, ay ginagamit pa rin ang pamaypay sa pang-araw-araw na buhay. Samantala, ang pangunahing layunin ng pamaypay ay para magbigay ng hangin at palamigin ang katawan, lalo na sa mainit na panahon. Madalas itong gawa sa mga natural materials tulad ng dahon ng nipa, palm tree o abaka at may outline na gawa sa kawayan. Dahil natural ang mga materials nito, ang pamaypay ay magaan, mura at hindi nakakasama sa kalikasan. Bukod sa practical use,
Ang pamaypay ay may mahalagang papel rin sa kultura at sining ng maraming bansa. Ang mga designs na makikita sa pamaypay ay nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga tao. Halimbawa, sa Pilipinas, ang mga pamaypay ay may iba't ibang designs na galing pa sa mga katutubo. Ang mga disenyo na ito ay nagpapakita ng kagandahan at kahusayan ng mga Pilipino pagdating sa arts. Sa mga nakalipas na taon, ginagamit ang pamaypay hindi lamang para magpalamig, kundi pati na rin sa mga ceremonies at rituals. Sa ilang kultura, ito ay simbolo ng kagandahan at respeto. Noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas, ay ginagamit ng mga kababaihan ang pamaypay para magbigay ng mga lihim na mensahe sa kanilang mga manliligaw sa pamamagitan ng mga galaw nito. Hanggang ngayon, ay popular pa rin ang pamaypay. Ginagamit ito hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin bilang decorations, souvenir at bahagi ng fashion. Makikita rin ang pamaypay sa mga festivals at mga exhibits bilang simbolo ng mayamang kultura ng Pilipinas. Bukod pa dito, ang pamaypay ay simbolo rin ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino at iba pang mga Asians. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, kilala ang pamaypay bilang bahagi ng Asian culture. Bagaman may mga makabagong kagamitan tulad ng electric fan at air conditioner, ang pamaypay ay patuloy pa rin na ginagamit, lalo na sa mga lugar na walang kuryente o ng mga taong mas pinipili ang mga eco-friendly na kagamitan. Number 8. Sandok. Ang sandok ay isang lumang kagamitan sa kusina na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ito ay isang malaking kutsara na may mahabang hawakan at malalim na bahagi na ginagamit sa paghahalo at pagsasalin ng pagkain. Sa Pilipinas, ang sandok ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga tradisyonal na kusina. Karaniwan itong gawa sa kahoy, kawayan, metal o plastik, depende sa materials na madaling makuha sa lugar at panahon. Noong unang panahon, ay madalas na kahoy o kawayan ang ginagamit sa paggawa ng sandok dahil madali itong makita at gawin. Gayon din naman, mahalaga rin ang sandok sa bawat tahanan noong unang panahon. Hindi lamang ito ginagamit sa pagluluto, kundi pati na rin sa mga special occasions. Iba't ibang klase ng sandok ang makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagpapakita ng iba't ibang kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Halimbawa, sa mga lugar na maraming tanim na niyog, ay kadalasang gawa sa baon ng niyog at kawayan ng sandok. Ang hugis at disenyo ng sandok ay nagkakaiba-iba rin depende sa gamit nito. Kaugnay nito, may mga malalim na sandok para sa sabaw at may mga flat naman na sandok para sa paghahalo ng kanin o iba pang pagkain. Subalit hindi lamang ito isang simpleng gamit dahil may simbolo rin ang sandok sa kultura ng mga Pilipino. Sa ilang lugar ay itinuturing ito bilang simbolo ng kasaganaan at swerte. Ang mga lumang sandok na naipapasa mula sa mga magulang patungo sa mga anak ay itinuturing na mahalagang pamana. Ginagamit ang mga ito sa mga espesyal na seremonya tulad ng fiesta at kasalan bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon at sa mga bagay na may sentimental value. Sa kasalukuyan ay nagbago na rin ang anyo ng sandok. Mayroon ng mga sandok na gawa sa stainless steel na hindi kinakalawang at mga sandok na gawa sa silicone na ligtas gamitin sa mga non-stick na lutuan. Ngunit kahit na may mga makabagong sandok na ngayon, ay patuloy pa ring ginagamit ang tradisyonal na sandok sa mga probinsya at sa mga pamilyang pinapahalagahan ang tradisyon. Ang mga sandok na ito ay hindi lang practical, kundi nagbibigay din ng kakaibang ganda sa kusina. Number 9. Bangka. Ang bangka ay isang sinaunang gamit na ginagamit ng mga tao mula pa noong unang panahon. Madalas itong gawa sa mga materials na madaling makita sa paligid tulad ng kahoy, balat ng puno at iba't ibang halaman. Iba't ibang uri ng bangka ang naimbento ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Depende sa kanilang pangangailangan. Halimbawa, sa Pilipinas ay may bangkang tinatawag na balangay na gawa sa pinagdugtong-dugtong na mga kahoy. Ang balangay ay mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ginamit ito ng mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan sa mga karatig bansa tulad ng Borneo, Malaysia at Indonesia. Samantala, ginagamit din ang bangka sa pangingisda, isang mahalagang gawain para sa mga taong nakatira malapit sa dagat. Sa pamamagitan ng bangka ay nakakapunta ang mga mangingisda sa malalayong bahagi ng dagat kung saan marami silang nahuhuling isda at iba pang yamang dagat. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang mga bangkang gawa sa kahoy sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa tibay nito
at kakayahang makapaglayag kahit sa iba't ibang kondisyon ng tubig. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay nagkaroon na rin ng pagbabago sa paggawa ng bangka. Mayroon na ngayong mga bangka na gawa sa mga makabagong materyales tulad ng fiberglass, metal at plastic. Mas matibay at mas mabilis ang mga ito kumpara sa mga tradisyonal na bangka. At mas kaya rin nilang magdala ng mas maraming karga. Ngunit kahit umunlad na ang technology, ay patuloy pa rin ginagamit ang mga tradisyonal na bangka, lalo na sa mga lugar na malayo sa civilization kung saan mahal o mahirap makuha ang mga modern materials. Ang mga tradisyonal na bangka ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isang bahagi rin ng kultura at pagpapakita ng koneksyon ng tao sa kalikasan. Maliban pa dito, ang bangka ay may mahalagang papel din sa mga tradisyon at ritual ng iba't ibang kultura. Halimbawa, sa ilang mga tribo sa Africa, ginagamit ang bangka sa mga seremonya bilang pagpapakita ng paggalang sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Sa Pilipinas, lalong higit sa mga celebrations tulad ng Pahiyas Festival at Fluvial Parade, ay makikita ang mga decorated boat na dumadaan sa mga ilog bilang bahagi ng pagdiriwang. Number 10. Pamalo. Ang pamalo o baton ay isang simpleng piraso ng kahoy, metal o iba pang matibay na material na ginagamit bilang sandata o kagamitan ng mga pulis at guwardya. Matagal na itong ginagamit simula pa noong sinaunang panahon bilang pangunahing sandata sa labanan. Dahil sa simple at matibay nitong disenyo, ay madali itong gamitin sa mga close fight at epektibo rin sa pagbibigay ng malalakas na hampas. Sa Pilipinas, mahalaga ang pamalo sa ating kasaysayan at kultura. Noon pa man, ay ginagamit na ito ng mga mandirigmang Pilipino sa kanilang pakikipaglaban. Samantala, isa sa mga kilalang martial arts ng bansa, ang arnis, ay gumagamit ng pamalo bilang pangunahing sandata. Sa arnis ay may iba't ibang paraan ng paggamit ng pamalo, mula sa simpleng paghampas hanggang sa mas komplikadong mga galaw na nangangailangan ng disiplina at kasanayan. Dahil sa kahalagahan nito, kinilala ang arnis bilang pambansang martial art ng Pilipinas at bahagi ng ating cultural heritage. Sa ngayon ay hindi na lang sa digmaan o martial arts ginagamit ang pamalo. Mahalaga rin ito sa mga pulis at gwardiya dahil ginagamit nila ito para mapanatili ang kaayusan at kontrolin ang mga kaguluhan. Gayun din, ang mga makabagong pamalo ay karaniwang gawa sa matitibay na materyales tulad ng polycarbonate o aluminum na nagbibigay ng dagdag na tibay at kakayahang magamit sa iba't ibang sitwasyon. Sa kabila ng pag-usbong ng mga bagong technology at sandata ay nananatili pa rin ang pamalo bilang isang practical at madaling gamitin na kagamitan para sa pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon. Bukod pa rito, may symbolic meaning din ang pamalo sa maraming kultura. Sa ilang lipunan, ito ay simbolo ng kapangyarihan at authority. Halimbawa, ang mga hari at reyna ay may scepter o pamalo na tanda ng kanilang kapangyarihan. Sa relihiyon naman, ay ginagamit ang pamalo bilang simbolo ng gabay at disiplina, tulad ng binabanggit sa Biblia na ginagamit ito ng Diyos bilang gabay sa kanyang mga nilikha.